Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Simon. Nangyari ang kwentong ito taong 1980 sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Bicol. Sa totoo lang ay matagal ko nang pinag-isipan ang bagay na ito. Kung ipapadala ko ba ang aking karanasan sa inyong channel o kaya sarilihin ko na lamang ito. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay naengganyo rin akong ipadala ang karanasan ko na ilang dekada na ang nakalipas. Hiling ko na sana ay magbigay ito ng inspirasyon sa lahat na may halong katatakutan. Itago mo na lang ako sa pangalang Simon. Nasa 70 taong gulang na ako ngayon, kalakbay. Kasalukuyan pa rin akong nakatira sa isang baryo ng Bicol na hindi ko na lang papangalanan. Matagal-tagal na rin hindi inalala ang pangyayaring ito sa buhay ko pagkatapos ng ilang dekada. Subalit na panaginipan ko ito noong nakaraang linggo, kung kaya't sinariwa kong muli sa aking alaala ang lahat ng aking karanasan. Taong 1980, nakatira ako noon sa Bicol. Kasama ko naman ang aking asawa na itatago na lang natin sa pangalang Maria. Kasama rin namin ang dalawa naming anak na si Edgardo at Juanito. Paglalabada ang trabaho ni Maria habang ako naman ay nangangalakal ng mga basura. Sa aming bahay nakatira ang aking ina na si Ermita. Sa tuwing uuwi ako sa bahay, kalakbay, laging galit ang aking asawa na si Maria. Palagi niya akong sinasabihan na maghanap daw ako ng trabaho na makapag-aahon sa amin sa hirap. Pagod na raw siyang magkuskus ng mga damit. Nagkasugat-sugat na rin daw ang kanyang mga kamay at sumasakit ang kanyang likuran. Sinabihan niya rin ako na dagdag pa raw ng palamunin ang aking ina. Sinubukan ko naman siyang sagutin na respetuhin niya ang nanay ko, pero mas lalo lamang siyang nagalit sa akin noon. Ilang beses niya rin akong pinagtangkaan na maghiwalay na kaming dalawa kung hindi ko pa rin maibigay sa kanya ang buhay na hinahangad niya. Sa araw-araw, kalakbay, yon ang bumubungad sa akin tuwing uuwi naman ako sa bahay. Iniiwasan niya pa ako dahil mabaho raw ako at ang mga basura. Ni hindi na nga siya sa akin tumatabi na matulog dahil sobrang nandidiri ito. Sa totoo niyan, kalakbay, iniiyak ko na lang ang bagay na yon at nanatili akong tahimik. Nire-respeto ko siya kung kaya't hindi ko siya magawang saktan. Mahal na mahal ko si Maria, kaya hindi ko kaya kung iiwan niya ako. Nasasaktan ako sa katotohanan na maging ang aking asawa na si Maria ay ang unang tao na manlalait sa aking estado. Bukod sa mga taong nakakasalamuha ko sa pang-araw-araw, mas masakit kung ang mismo kong asawa ang mandidiri sa akin. Isang araw, habang naghahanap naman ako ng basura, ay bigla na lamang akong may nabunggo na isang lalaki. Pusturang-pustura ito at mukhang nagmamadali para naman tumungo sa kanyang trabaho. Agad na sumalubong ang kanyang kilay habang nakatitig ito sa akin. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, ha? Paano kung mag-amoy basura akong katulad mo mamaya pagpasok ko sa trabaho? Nako boss, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na mabangga ka. Pasensya? Gago ka ba? Mababawi ba ng pasensya mo tong nadumihan mong damit? Tumabi ka nga. Baho-baho at ang dumi-dumi mo. Tinulak niya ako ng malakas noon, kalakbay, dahilan para matumba ako sa mga basurahan. Tawang-tawa siya nang makita akong naligo sa mabahong basura. Iniwan niya akong umiiling-iling. Napabuntong hininga na lamang ako habang tanaw ko na lamang
ang papalayo niyang likuran. Bumuga naman ako ng hangin para pakalmahin ang aking sarili. Hindi ko dapat pinatulan ang ganoong klase ng tao. Naisip ko na hindi siya karapat-dapat na pagtuunan ng pansin. Tumayo naman ako mula sa pagkakaupo sa mabahong basurahan at pinagpaga ng aking sarili. Kinuha ko ang kariton kung saan ko ilalagay ang mga kalakal kong basura at saka tinulak yon. Sa bawat pagdaan ko sa eskinita at sa kalsada ay pinagtatawa na naman ako ng mga tao. Ang ilan pa sa kanila ay tinatapunan ako ng mga latang sira o kaya naman ng mga lumang kagamitan na hindi nila ginagamit. Kapag sinusubukan ko namang bilihin yon sa kanila, ay mariin nilang sinasabi sa akin na hindi na raw kailangan at baka mamatay na lang ako sa kahirapan. Isa rin sa kinakainisan ko, kalakbay, sa tuwing uuwi ng bahay ay tatalakan na agad ako ni Maria. Diring-diri siya nang makita ako na naligo sa basura. Hindi niya muna ako pinapasok ng bahay at pinapaligo niya agad ako sa balon. Umiling ako at napangiti ng mapait. Tumungo ako sa isang lilim ng puno ng kahoy at doon muna nagpahinga bago naman maligo. Nang matapos ay naligo na rin ako bago pumasok sa bahay. Hindi ako pinansin ni Maria, pero nang abutan ko siya ng kinita ko sa pagbabasura ay tuwang-tuwa ito. Pero agad niya akong pinagalitan kung bakit daw ang liit ng kita ko sa araw na yon. Binili ko ng ulam at bigas, Maria. Alam mo naman na wala na tayong bigas at wala nang maulam nitong mga nakaraang araw. Saka binilahan ko rin ng putos si nanay, pati ikaw at ang mga anak natin para sa merienda natin mamaya. Inirapan niya ako sa sobrang inis. Nagdadabog naman siyang pumasok ng aming kwarto, pero agad akong ngumiti nang harapin ko ang dalawa kong anak at ibinigay sa kanila ang puto na binili ko sa palengke. Tuwang-tuwa naman sila Eduardo at Juanito. Iniwan ko muna sila sa sala at tumuloy na ako sa kwarto ni nanay. Nagmano naman ako sa kanya at ibinigay rin ang paborito niyang puto. Tuwang-tuwa si nanay noon, kalakbay sa akin, at pinakatitigan niya ako ng mabuti. Gusto kong maiyak dahil sa sitwasyon nito, pero pinigilan ko. Butot balat na si nanay, kalakbay. Hindi na siya makabangon mula sa pagkakahiga sa aming katre at ni hindi na rin makalakad. Gustong gusto ko siyang pagamutin, pero wala naman akong sapat na pera. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tiningnan siya, kalakbay. Inay, pasensya na po ha. Hayaan mo po at gagawa po ako ng paraan para mapagamot ka at makaahon tayo sa hirap. Kaunting tiis na lang po, inay. Matutupad din ang lahat ng iyon. Pero ng mga sandaling yon, alam ko na imposible ang mga sinabi ko dahil sa ilang taon ko ng pagiging basurero ay wala pa rin naman akong napapala. Mas lalo lamang kaming naghihirap sa paglipas ng mga panahon. Kinagabihan ay nagpaalam naman ako kay Maria at sa dalawa kong anak at maging kay nanay. Sa umaga ay nangangalakal ako ng mga basura at sa gabi naman ay nagtitinda ako ng balot. Kailangan ko kasing kumayod araw-araw upang may magamit kaming pera para sa mga gastusin namin. Pagdating ko naman sa bayan ay agad naman akong sinalubong ng kaibigan kong itago na lang natin sa pangalang Gudo. Kinawayan niya agad ako nang matanaw niya. Hinintay niya akong makalapit sa kanya bago niya ako niyakap. May dala na siyang balot noon, kalakbay, na siyang ipinatitinda sa akin. Oy Simon, kumusta nga pala yung kita mo kanina? Ayon Gudo, sakto lang hanggang sa hapunan namin ngayon. Panibago na naman para bukas. Ilang trabaho pa ba ang kailangan mong pasukan, Simon? Ni hindi ka man lang umuunlad eh.
Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ganun yata talaga eh. Wala naman akong magawa. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang papasukin ko ang lahat ng trabaho na makakaya ko. Kailangan ko kasing kumayod para sa pamilya ko, Gudo. Bilib din talaga ako sa iyo, Simon. Ang tibay ng katawan mo. Kahit napagod ka na, ni hindi mo man lang magawang sumuko. Ni hindi ko nga nakita na nagpahinga ka kahit isang araw lang. Kahit linggo, nagbabasura ka pa rin. Sa isang tulad namin kasi, talagang walang pahinga kahit araw pa ng linggo. Mas uunahin ko ang sikmura ng mga pamilya ko kaysa magpahinga. Umiiling-iling nun si Gudo sa akin. Sa kanya ako tinapik sa aking balikat. Ibinigay niya sa akin ang 2 basket ng balot. O siya, Simon, dapat maubos mo yan ngayong gabi ha. Kapag napaubos mo lahat ng mga balot na yan, ibibigay ko na sa'yo lahat ng kita. Tapos pag-usapan na rin natin bukas ang trabaho na ibibigay ko sa'yo. Talaga, Gudo? Kaya lang wala ka nang kikitain yan. Ikaw ang namuhunan dito. Ano ka ba, paring Simon? Bilang tulong ko na yan sa'yo at sa mga inaanak ko. Minsan ay kailangan ko rin magbahagi ng biyaya. Maraming salamat talaga, paring Gudo. At ano nga pala yung trabaho na ibibigay mo? Oo pare, may ibibigay akong panibagong trabaho sa'yo. Malaki ang makukuhang halaga rito kapag nagawa mo. Basta, bukas na lang natin pag-usapan. O sige, paring Gudo. Kita na lang tayo bukas. Ilalako ko na itong mga balot. Sige pare, mag-iingat ka. Nang makapagpaalam na ako kay Gudo, ay tumalikod na ako sa kanya. Masasabi ko na ang swerte ko dahil may kaibigan ako na tulad sa kanya. Simula pa talaga dati ay hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ako. Siya ang nagbigay sa akin ng tulong minsan kapag kapos na talaga ako sa pera. Nakilala ko lang si Gudo nang tulungan ko siya mula sa magnanakaw. Simula nun ay naging malapit na kami sa isa't isa. May negosyo si Gudo Kalakbay na manukan at balutan. Kaya maginhawa na ang kanyang buhay. Biniyayaan siya ng Diyos dahil matulungin siya sa kanyang kapwa. Napailing na lamang ako sa isiping yun. Nagsimula na nga akong maglako ng balot ng gabing yun. Sigaw naman ako ng sigaw para lamang may bumili at halos ang layo na ng nilakad ko. At sa isang basket pa lang ng balot ang nabibenta ko. Kailangan ko pang maubos ang isa para naman makauwi na ako. Pasado 10:00 na ng gabi nun nang matapos naman akong maglako. Kumakalam na rin ang aking sikmura dahil naman sa gutom. Masakit na rin ang paa ko sa kakalakad pero kinakaya ko pa rin para makauwi na ako. Habang naglalakad naman ako sa masukal na daan pauwi sa aming baryo, ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng takot. Lalo pa at bali-balita sa aming baryo na may aswang na naman na nagpaparamdam. Pero tinawa ko na lang ang isipin na yon para hindi na ako matakot pa. Nang nasa bukana na ako ng gubat, ay nakarinig ako ng munting kaluskos. Malayo pa ang amin at ilang metro pa ang lalakarin ko. Nanindig ang mga balahibo ko sa aking batok ng mga sandaling yon. Napalunok ako ng sunod-sunod. Hindi naman ako lumingon sa aking likuran. At dito binilisan ko na lang ang aking paghakbang. Pakiramdam ko kasi ay may nakatitig sa akin mula sa likuran. Sa pagmamadali ko sa paglalakad, ay natisod ako sa isang nakausling ugat ng kahoy. Napamura naman ako ng malutong. Tumayo ako ng mabilis at agad na naglakad. Pumulot pa ako ng isang putok na kahoy para pamprotekta ko sa aking sarili. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng malalakas na tila pagaspas ng pakpak. Naramdaman ko ang pagtayuan ng aking mga buhok at buong balahibo sa aking katawan. Unti-unti naman akong tumingala sa aking itaas at ganun na lamang
ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang isang aswang na nakangisi habang nakatitig sa akin. Nanlilisik ang mapuputla nitong mga mata habang naglalaway siya at lumalabas ang mahaba niyang dila. Ni hindi naman ako nakagalaw sa kinatatayuan ko sa sobrang takot at gulat. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na sinusubukan akong tangayin ng aswang na yun, pero hindi niya ako mabuhat-buhat. Marahil ay sa mga barya na nasa loob ng basket na dala ko. Humigpit naman nun ang pagkakahawak ko sa putol na sanga ng kahoy at malakas ko yung hinampas sa kanyang ulo. Sumigaw ng matinis ang tono ng aswang na yon habang galit na galit itong nakatitig sa akin. Mabilis siyang lumipad pa itaas at bumulusok siya pa ibaba. Nakabuka ang kanyang dalawang kamay kung saan mahaba ang kanyang mga kuko na kapag ibinaon niya yon sa aking katawan, paniguradong patay ako. Kaya naman mabilis akong dumapa para maiwasan ang atake niya. Hinintay ko na bumulusok siyang muli pa ibaba. Noong malapit na siya sa akin ay mabilis kong itinarak sa kanyang putol na katawan ang isang putol na sanga ng kahoy na hawak ko. Gulat na gulat ang aswang habang nakatitig sa akin. Mas binaon ko pa ang putol na kahoy sa kanya hanggang tumagos ang dulo nun sa kanyang dibdib. Nanginig ang katawan ng aswang nun kung kaya't agad ko itong inihagis. Lumapit naman ako sa katawan nito na tila hindi na humihinga. Sa takot na baka may kasama pa ito, ay mabilis na akong tumakbo pauwi sa aming bahay. Gulat na gulat pa si Maria nang dumating akong humahangos. Sinabi ko naman sa kanya na may nakaaway akong isang aswang. Ayaw pa niyang maniwala sa akin noon, pero nang makita niya ang kalmot ng mga kuko sa aking binti, ay doon na siya naniwala. Sinabi ko naman na sa kanya na napatay ko ang aswang, kaya hindi niya na kailangan pang mag-alala. Napahinga naman siya ng maluwag at tinulungan akong gamutin ang mga kalmot na aking natamo. Dapat ay walang makaalam na ako ang pumaslang sa manananggal na yon, Maria. Ayokong pag-usapan tayo. Hanggang sa atin na lamang tong dalawa. Tumango naman sa akin si Maria. Nang gabing yon ay kumain na ako at saka natulog. Subalit hindi ako nakatulog ng maayos dahil bumabalik sa alaala ko ang muka ng aswang. Inaumagahan ay nagkalat ang balita tungkol naman sa aswang na yon. Nanatili ang anyo nito sa aswang kung kaya't hindi malaman ng taga-baryo kung sino ang nilalang na yon. Ang ginawa ng aming kapitan ay pinasunog niya ang katawan ng babae. Bago naman ako umalis ng bahay ay nagpaalam na muna ako kay Maria at sa aming mga anak, maging kay nanay. Sinabihan ko sila na mag-iingat at baka balikan kami ng pamilya ng aswang na pinaslang ko. Agad naman akong tumungo sa bayan para makipagkita kay Gudo. Pagkarating ko sa kanilang gusali ng balutan, ay agad ko sa kanya ibinigay ang 2 basket na wala ng laman. Binigay ko rin sa kanya ang kita pero hindi niya naman yon tinanggap. Ano ka ba, paring Simon? Hindi ba sabi ko sa'yo na yan? Oo, paring Gudo. Kaya lang nahihiya ako. Sige na, tanggapin mo na yan. Nahiya ka pa sa akin sa tagal ng pinagsamaan natin. Tanggapin mo na yan. Sige na nga. Maraming salamat talaga rito, paring Gudo. Nako, wala yun. Nga pala, nabalitaan ko ang nangyari sa baryo ninyo ah. May napas lang daw na manananggal. Totoo ba yun? Oo, paring Gudo. Naabutan ng mga kabaryo namin kaninang umaga na patay na. Nakakakilabot ang itsura niya. Tapos putol pa ang katawan. Hindi mo talaga masikmura na tignan. Grabe, ang dami na talagang aswang ngayon sa bayan natin. Hindi natin alam na nasa paligid lang pala natin sila.
Kaya ikaw paring Simon, mag-iingat ka. Gabi ka pa naman umuuwi sa tuwing maglalako ka ng balot. Nako, wag mo na akong alalahanin paring Gudo. Ayos lang naman ako. Saka kaya ko ang sarili ko. Tumango naman sa akin si Gudo. Saka naman ito ngumiti ng malapad. Oo nga pala paring Simon. Hindi ba at nabanggit ko to sa'yo kagabi na may trabaho akong iniaalok sa'yo? Oo pare, ano nga pala yon? Baka kaya kong gawin nang may iba naman akong pagkakitaan ng pera. Mabuti naman at interesado ka paring Simon. Malaki ang kita rito. Kumbaga kung makuha mo ang bagay na to ay hati tayo sa presyo. Ano ba yan paring Gudo? Ano bang gagawin ko? Mangangalakal ka lang ng mga antigong kagamitan pare sa kabilang bayan. Marami roon na nakabinbin sa mga bahay na hindi natitiran. Kapag nabili mo yun sa may-ari at kapag nabenta ko sa mataas na halaga, malaki ang kita. Hati tayo sa presyo. Abay, ganoon lang din pala pare. Kumbaga parang nangangalakal na rin ako ng basura. Pero ito naman ay mga antigo. Ganoon na nga paring Simon. Kaya malaki ang kitaan dito. Ano? Kukunin mo ba yung trabaho? Oo naman paring Gudo. Baka ito na ang simula ng pagbangon namin sa hirap. Huwag kang mag-alala pare. At gagalingan ko sa pangangalakal. Yun. Malaki ang tiwala ko na magtatagumpay ka paring Simon. Maraming salamat talaga pare. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa, ay may pinapirma siya sa akin na papeles. Para daw yun sa mga dokumento na maging legal niya na akong mangangalakal ng mga antigong gamit. Kailangan ko daw yun para hindi ako hulihin ng mga pulis o tanod. Sinama niya rin ako sa aming munisipyo para naman gumawa ako ng kasulatan at pagkakakilanlan na empleyado niya ako at siya na ang aking amo. Pagkatapos ng pag-asikaso namin sa mga papeles at pagkakakilanlan ko, bilang trabahador niya ay naglako na ako ng balot. Hindi na muna ako nangalakal ng basura ng araw na yon dahil pinatinda ko ng balot ni Gudo. Naalala ko na minsan ay kinausap ako ni Gudo na aalisin niya ako sa kahirapan. Tutulungan niya akong makaahon at napangiti naman ako sa tuwing tinutulungan niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Napakaswerte ko sa aking kaibigan na si Gudo at hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Sumapit ang hapon nang maubos ko ang 2 basket ng balot. Pumunta pa ako sa gusali nila Gudo pero wala na siya ron. Kaya naman nagbenta pa ako ng pangatlong basket ng balot. Dumaan ang ilang oras at nagpasya naman akong bumalik sa gusali kahit na may 5 pang balot na natitira. Naisipan kong umuwi na ng hapon na yon para hindi ako maabutan ng dilim sa daan. Ayaw ko na muling makakita ng aswang at baka sa pagkakataon na yon ay matuluyan na talaga akong maging hapunan nila. Pagkarating ko naman sa aming baryo ay hindi pa rin humupa ang usapan tungkol sa aswang na pinaslang ko. Usap-usapan pa rin ng ilan kung sino ang aswang na yon at kung sino ang pumatay. Pagdating ko sa bahay ay agad kong binalita kay Maria ang bagong trabaho na bigay naman sa akin ni Gudo. Tuwang-tuwa naman ang asawa ko noon. Nitong mga nakaraang araw ay napansin ko na ang pagbabago sa ugali niya. Hindi na siya bugnutin at hindi niya na ako sinasabihan na mabaho at nakakadiri. Sa halip ay masaya na ito sa tuwing uuwi ako ng bahay. Marahil ay natutuwa na siya dahil malaki ang pera na ibinibigay ko sa kanya. Tumungo naman ako ng araw na yon sa kwarto ni nanay at sinabi ko sa kanya ang bago kong trabaho. Tulad ni Maria ay tuwang-tuwa ito. Hinawakan niya ang aking pisngi at tinitigan ako sa aking mga mata. Sa mga sandaling yon, parang may gusto sa aking sabihin si nanay pero hindi niya masabi-sabi. Nais ko na sana siyang tanungin kung ano yon pero pinili ko na lang na isinantabi ang lahat. Ihintayin ko na lang na siya na mismo
ang magsasabi sa akin nun. Kinabukasan ay sinundo ako ni Gudo sa aming bahay. Dala-dala niya ang mga gamit na dapat kong dalhin papunta sa ibang bayan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa matutuluyan ko ron. Sabi niya ay doon muna ako pansamantala titira sa bahay ni Mang Noli. Lolo raw ito ng kaibigan niya na nakatira doon. Binigay niya rin sa akin kung saan banda ang tirahan ng matanda. O siya, paring Simon, mag-iingat ka roon ha. Pagkatapos mong kolektahin ang mga nasa listahan, ay pwede ka nang bumalik dito. Hindi ko akalain na matagal pala akong mawawala, paring Gudo. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa pamilya ko. Pasensya na pare ha, hindi ko pala nasabi sa'yo kahapon. Ngayon naman ay pwede ka magpaalam sa kanila bago kita ihatid doon sa kabilang bayan. Sige pare, salamat. Saglit lang at magpapaalam lang ako. Agad naman akong bumalik sa loob ng bahay at nagpaalam sa aking mga anak at kay Maria. Pumasok ulit ako sa kwarto ni nanay at nagpaalam. Pagkatapos ko silang yakaping lahat, ay bumalik na ako sa balkonahe kung nasaan itong si Gudo. Naghihintay sa akin. Bago naman kami umalis, ay nagpaalam siya sa asawa ko at sa mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit, bigla ko na lamang nakita ang malagkit na tinginan ni Gudo at ni Maria. Subalit ipinilig ko ang aking ulo dahil baka namamalik mata lamang ako at binibigyan ko ng mali siya silang dalawa. Pagkatapos nun ay sumakay na ako sa aking sasakyan na tricycle ni Gudo at hinatid niya nga ako sa kabilang bayan. Pagdating namin sa bahay ni Mang Noli ay agad niya akong pinakilala sa matanda. Mang Noli, ito nga pala ang kaibigan kong si Simon. Siya yung sinasabi kong darating na mangangalakal ng mga antigong gamit dito sa baryo ninyo. Tulungan niyo po siya at medyo baguhan siya sa ganitong bagay. Nako, Gudo. Huwag kang mag-alala at ako ang bahala rito sa kaibigan mo. Walang mananakit sa kanya. Alam ba nito na maraming aswang sa baryo na ito? Bigla naman akong napatingin kay Gudo nang marinig ko ang sinabi ni Mang Noli. Pakiramdam ko ay tinakasan ako ng dugo sa aking mukha ng mga sandaling yon. Narinig kong napatawa si Mang Noli ng malakas. Napabuga na lamang ako ng hangin para makahinga ng maluwag. Pagpasensya mo na si Mang Noli pare. Ganyan talaga yan, palabiro siya. Pero huwag kang mag-alala at poprotektahan kanya sa mga masasamaang loob. Kilala siyang albularyo at antingero dito sa baryo nila. Oo, totoo yan bata. Kaya ligtas ka sa kalinga ko. Ako ang bahala sa iyo. Tumango naman ako sa kanilang dalawa ni Gudo at ngumiti ng alanganin. Narinig ko na ang tungkol sa mga albularyo at antingero. Pero hindi ko inaasahan na darating ang araw na may makikilala kong tulad ni Mang Noli. Napatingin naman ako sa kabuuan ng matanda at noon ko lang napansin na may suot nga siyang mga kwintas na kakaiba. Sa inuwa ko ng mga sandaling yun, ang mga kwintas na suot ni Mang Noli ay ang tinatawag na anting-anting o mga mutya. Pagkatapos na magtanghalian sa bahay ni Mang Noli, ay nagpaalam na rin sa amin si Gudo. Nang makaalis na ang kaibigan ko, ay niyaya naman ako ni Mang Noli na pumasok sa kanyang bahay. Agad niya akong inakbayan nang makarating naman ako sa kanyang harap. Halika na iyo at ituturo ko sa iyo ang magiging silid mo pansamantala. Nalinis ko na yung kahapon pa nang marinig ko mula kay Gudo na darating ka ngayong araw. Nako, maraming salamat po Mang Noli. Pagpasok namin sa kwarto ay nagulat naman ako nang may nakasabit na mga bawang sa bawat sulok ng kwarto. Hindi lang yon, may asin pa na nakalagay sa bawat kanto nito. Narinig ko namang tumawa ng bahagya si Mang Noli at dito binuksan niya ang bintana. Maging ang bintana nun ay may bawang at asin din. Ano bang ibig sabihin nito Mang Noli?
Inihanda ko lang yan, iyo. Yan ay para kung sakali na sumalakay ang mga aswang mamayang gabi, may panlaban tayo at lubayang kanila. Sigurado kasi akong nalaman na nila na may panauhin ako rito. Kung ganun ho, ay totoo nga ang mga aswang dito? Oo, iyo, Simon. Totoo yun. Pero hindi naman kita pababayaan. Hayaan mo at bibigyan kita ng isang anting-anting para may proteksyon ka sa mga aswang kung sakali na mangangalakal ka na. Kaya mag-iingat ka sa trabaho mo. Tumango ko kay Mang Noli. Nilunok ko na lang ang kaba at takot na nararamdaman ko. Kailangan kong magpalakas ng loob para sa pag-ahon sa hirap, para sa aking pamilya na naghihintay sa akin. Nang hapon ay kumatok si Mang Noli sa aking kwarto upang ibigay sa akin ang isang anting-anting. Noong una ay nagulat pa ako at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ayaw ko pa sanang tanggapin, subalit pinagpilitan niya yon sa akin. Wala naman akong nagawa kundi tanggapin ang anting-anting na bigay niya. Tuwang-tuwa namang nakatitig sa akin si Mang Noli. Huwag kang mag-alala. Wala namang kasamaan na dala yung anting-anting. Sa halip nga ay ipagtatanggol ka niyan mula sa mga aswang. Binigyan kita niyan dahil nakikita ko na mabuti kang tao. Maraming salamat po, Mang Noli. Pero paano ko po ba ito gagamitin? Simple lang, iyo. Dasalan mo siya palagi. Magpalakas ka ng katawan mo at maging ng mentalidad. Sa ganoong bagay ay matatalo mo na ang mga kalaban na nasa paligid mo. Tulad ng mga aswang. Bibigyan ka ng anting-anting na yan ng kakaibang lakas at bilis. Nagpaturo naman ako kay Mang Noli ng araw na yon kung papaano ko gagamitin ang anting-anting. Kinabukasan ay nagpasama naman ako sa kanya sa pangangalakal para ituro sa akin kung saan nakatira ang mga nasa listahan ni Godot. Kaya naman ang hapon na yon ay nagsimula na akong mangalakal kalakbay ng mga antigong gamit. Ang iba ay napapayag ko naman at ang iba ay pinilit ko at inengganyo na ibenta sa akin ang kanilang mga antigong gamit na hindi na nila kailangan. Subalit may isa sa kanila na ayaw ibenta ang kanyang antigong banga. Kinagabihan ay sinabi ko ang tungkol dun kay Mang Noli habang kumakain kami ng hapunan. Muntik na siyang mabulunan nang marinig ang sinabi ko. Inabutan ko naman siya ng tubig. Hinintay ko siyang makahinga nang maluwag bago ko naman siya tinanong. Bakit po, Mang Noli? Ano pong meron sa antigong banga na yun ni Manong Cosme? At ayaw niyo sa aking ibenta? Huwag mo na siyang pilitin, iyo. Hindi siya basta-basta lang. Lumapit pa ng bahagya sa akin si Mang Noli. Saka naman ito bumulong. Isa siyang aswang. Malakas siyang aswang, iyo. Kaya kung ako sa'yo ay huwag mo na siyang pilitin. Kapag nagalit yon, panigurado na pupuntahan ka niya. Subalit hindi po ako pwedeng umalis ng baryo ninyo, Mang Noli, hanggat hindi ko po nakukumpleto itong mga antigo na nasa listahan ni Godot. Oo, alam ko. Kailangan mo ng pera dahil yan ang makakaahon sa'yo sa hirap. Pero huwag lang ang antigong banga na yan. Hindi po ba at sabi niyo po na mapoprotektahan ako ng anting-anting na bigay mo po mula sa mga aswang? Paano ko po ba ito gagamitin labang kay Mang Cosme? May labang ka sa kanya, pero hindi mo siya basta-basta lang na mapapatay. Napakalakas niya, iyo. Ako nga hanggang sa edad kong ito ay hindi ko pa rin siya napapatay. Susubukan ko po, Mang Noli. Kailangan ko po talaga kasing kumita ng pera para sa pamilya ko. Susubukan ko po ulit siyang kausapin. Alam mo na kung ano ang tamang gawin, iyo. Sana pag-isipan mo muna ang lahat. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon kalakbay sa kakaisip kung papaano ko kukumbinsihin si Manong Cosme na ibenta sa akin ang antigong banga. Kaya naman kinaumagahan ay sinubukan ko ulit siyang puntahan.
pero walang tao sa kanyang bahay. Inintay ko siya hanggang tanghalian pero hindi siya dumating. Kaya naman napilitan akong umuwi sa bahay ni Mang Noli. Naabutan ko naman ito na nagluluto ng pagkain. Binigay ko naman sa kanya ang kakanin na binili ko sa bayan kanina. Dito tuwang-tuwa naman ang matanda. Sabay kaming kumain ng tanghalian at sinabi ko sa kanya na pinuntahan kong muli itong si Manong Cosme. Kaso wala po siya sa bahay niya. Hinintay ko po siya hanggang tanghalian subalit hindi siya dumating. Baka naman may pinuntahan lang siya iyo. Pero huwag mo nang pilitin pa. Hayaan mo na siya. Ikapapahamak mo ang ginagawa mo eh. Natahimik na lang ako, kalakbay, sa sinabi niyo ni Mang Noli. Hindi na ako sumagot pa sa kanya. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagkain ko. Nang matapos kaming mananghaliang dalawa, ay bumalik muli ako sa pangangalakal ng mga antigong gamit. At halos 3 ang nabili ko sa mga antigo. Ang kulang na lamang talaga ay ang antigong banga ni Manong Cosme. Iyon na lang ang kulang para makauwi na ako sa amin. Napahawak naman ako sa aming anting-anting habang nakatambay sa isang tindahan. Hinihintay ko na dumaan si Manong Cosme ng hapon na yon. Nilakasan ko ang aking loob. Alam ko na sa mga sandaling yon na nahihibang na ako dahil alam kong delikadong aswang itong si Mang Cosme. Pero nagpupumilit pa rin ako noon, kalakbay. Sa isip ko lang kasi ng mga oras na yon ay makakaahon na ako sa hirap kapag nakuha ko na ang antigong banga. Kaya naman noong medyo dumidilim na ay tumungo na ako sa bahay ni Mang Cosme. Ilang beses ko siyang tinawag subalit wala pa ring sumasagot. Isang masamang ideya naman ang pumasok sa isip ko, kalakbay, ng mga sandaling yon. Bumuntong hininga ko, saka naman ako nagpabalik-balik sa aking kinatatayuan. Hindi pwede. Hindi tama ang iniisip mo, Simon. Huwag kang gagawa ng masama na mas ikapapahamak mo pa. Kinakausap ko ang aking sarili nun para alisin ang masamang iniisip ko. Dumilim na ang paligid. Nagsimula ng mag-ingay ang mga kuliglig. Tiningnan ko ang bahay ni Manong Cosme. Naisip ko noon na akyatin na lamang ang bahay niya at kunin ang antigong banga. Pero nagdadalawang isip ako sa gagawin ko. Sa uli ay bagsak ang mga balikat ko na bumagtas sa daan patungo sa bahay ni Mang Noli. Malapit na ako sa bahay niya nang makarinig ako ng isang sigaw sa hindi naman kalayuan. Nagsalubong ang dalawang kilay ko nang marinig muli ang sigaw ng isang boses ng babae na tila humihingi ito ng tulong. Agad naman akong tumakbo at kumilos papunta sa pinanggalingan ng sigaw na yon. Pagdating ko ron ay nakita ko ang isang aswang na nasa bubungan ng bahay. Pilit nitong binabaklas ang bubong marahil sa takot ay sumisigaw ng malakas ang babaeng yon. Nanginginig ang buo kong katawan. Pinipilit ko na tapangan ang aking sarili. Kailangan ng tulong ng babae sa loob. Dito kumuyom ang kamay ko at sinigawan ng aswang. Bumaling ang atensyon nito sa akin. Ako ang harapin mo, aswang. Iwan mo ang babae sa loob. Nanlilisik ang mga mata nitong tumitig sa akin. Nahigit ko ang aking sariling hininga nang bigla na lamang siyang lumundag sa lupa at hinarap ako. Nanginginig pa ang kamay ko nang kunin ang punyal sa aking bewang. Napatingin ako doon sa aswang at ilang sandali pa ay tumatawa ito. Ang boses nito ay parang nanggaling sa ilalim ng hukay. Alam ko na nababasa niya ang takot sa mukha ko. Pero kahit na takot ako, kinakailangan kong maging matapang para sa kaligtasan ko at ng babae sa loob. Dito unti-unting tumayo ang aswang mula sa pagkakadapa nito sa lupa. Kitang-kita ko
ang itim ng dulo ng kanyang mga kuko. Lumapit naman siya sa akin ng dahan-dahan. Ako naman ay lumalayo sa kanya. Palapit siya ng palapit habang ako ay paatras ng paatras. Tumatakbo na ako ng mabilis habang siya ay tumatakbo naman palapit sa akin. Pero naipreno ko ang aking mga paa at hinarap ito. Agad akong dumapa ng akma. Nang akma na siyang kakalmutin ng kanyang mga kuko ang aking katawan. Nagsalubong ang kilay ko nang makilala ko ang aswang na yon. Mang Cosme, hindi ba? Kaya pala wala ka sa inyo dahil nandito ka at naghahanap ng bibiktimahin. Hindi tama yung ginagawa mo. Mahimik ka. Imbes na ang babaeng yun ang papatayin ko, ay ikaw na lang. Masyado kang sagabala. Ang babaw naman ang rason mo, Manong Cosme. Bibilhin ko rin naman ang antigong banga sa'yo dahil lang doon ay papatayin mo ko. Oo, at ang kinakainisan ko sa lahat ay ang makulit. Hindi makaintindi ng isang salita lang. Tumawa naman ako ng malakas para kahit papaano ay mawala ang takot na nararamdaman ko, subalit mukhang nainis itong si Manong Cosme at agad siyang sumugod sa akin. Sinangga ko ang kanyang mga kamay gamit ang punyal. Pagkatapos nun ay sinipa ko siya sa kanyang paa. Nabitiwan naman ako ni Manong Cosme at napahawak siya sa tinamaan niyang paa. Naalala ko naman ang sinabi sa akin ni Manong Noli na bibigyan ako ng kakaibang lakas ng anting-anting na bigay niya. At sa mga sandaling yun ay mukhang totoo nga iyon. Tinakbo ko ang pagitan naming dalawa. Mabilis ko siyang inagkasan ng isang suntok sa kanyang pisngi. Kitang-kita ko naman ang panlalaki ng mga mata ni Manong Cosme dahil sa lakas ng suntok ko. Dumugo ang gilid ng kanyang labi nang lumingon ito sa akin. Manong Cosme, may ipupusta ako sa'yo. Kapag natalo kita sa labanang ito, ibibigay mo sa amin ang antigong banga at ipangako mo sa amin na hindi ka na mag-aasik ng lagim sa baryo na ito. Kung matalo mo naman ako, hindi na kita kukulitin pa tungkol doon. Sino ka sa inaakala mo? Sino ang ginawa mong tanga sa pinagsasasabi mong yan? Kailanman, hindi ako susunod sa kasunduan mo. Dahil wala namang mananalo sa ating dalawa kundi ako lang. Subukan nating dalawa, Manong Cosme. Wala namang mawawala sa'yo. Sabi mo nga ikaw ang mananalo, kaya subukan natin. Hindi na kailangan pang subukan dahil papaslangin kita. Mabilis naman itong sumugod sa akin. Sinipa niya ako ng malakas sa aking sikmura, dahilan para naman bumagsak ako sa lupa. Bumuga naman ako ng malakas na hangin para indahin ang sakit ng pagkakatama ng sipa niya. Unti-unti akong tumayo mula sa pagkakadapa ko at hinarap muli itong si Manong Cosme. Nakangisi siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wala na siyang hinintay pang oras at tinakbo niya na ang distansya na namamagitan sa aming dalawa. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking punyal at dito sumigaw ako ng malakas. Tumakbo rin ako palapit sa kanya at mabilis kong isinaksak sa kanyang balikat ang punyal. Subalit nakalmot niya rin ako sa aking dibdib. Napahawak naman ako sa aking dibdib nang makaramdam ako ng hapdi mula roon. Nang tingnan ko ay agad akong namutla nang makita ang pagdaloy ng dugo mula sa malalim kong sugat. Agad kong pinunit ang dulo ng aking damit at mabilis ko yung hinablot sa aking dibdib. Lumingon ako sa kinaroroonan ni Manong Cosme. Nang hihina na ito sa mga sandaling yun habang nakatitig sa akin. Hawak-hawak niya ang nasaksak kong balikat. Akma ko na sana siyang susugurin muli nang mabilis siyang lumundag at nagtago sa may kakawyan. Sinubukan ko pa siyang hanapin pero hindi ko na siya nakita pa. Umuwi na rin ako ng bahay noon ni Mang Noli Kalakbay. Gulat na gulat naman siyang nakita ang sitwasyon ko ng sandaling yon.
Diyos ko, anong nangyari sa'yo, Iho Simon? Ba't ka duguan? Nakalabang ko po si Manong Cosme, Mang Noli. Nakalmot niya ako sa dibdib. Mukhang malalim yata ang sugat ko. Abay, sandali lang at gagamotin ko. Maupo ka muna riyan. Nanlalabo na ang aking paningin sa mga sandaling yon, pero nilalabanan ko na hindi ako mawalan ng malay. Pagbalik ni Mang Noli ay may nilagay siyang mga dinurog na halaman sa ibabaw ng mesa. Pinasandig niya ako sa upuan. Inubad niya ang tela na nakatali sa aking dibdib at agad niyang nilagyan ang mga sugat ko na dinurog ng halaman. Nakagat ko naman ang aking ibabang labi para pigilan ang pagsigaw ko ng malakas. Para naman akong mapuputulan ng hininga dahil sa sakit ng dulot ng paglalagay ng gamot ni Mang Noli. Pinagpawisan ako ng malagkit at sa pagkakataong yon, hindi ko na napigilan ang pagkawala ng aking malay. Nagising na lamang ako kinaumagahan. Napatingin ako sa aking dibdib at puno na yon ng mga dahon. Tumayo naman ako mula sa kama at agad na napangiwi ng maramdaman ko ang pagkirot ng aking sugat. Ilang sandali pa ay pumasok si Mang Noli sa aking kwarto na may dalang mainit na kape saka isang pirasong pandesal. Oh, Iyo, gising ka na pala. Huwag ka na munang masyadong gumalaw. Hindi pa magaling ang sugat mo. Maraming salamat po, Mang Noli, sa paggamot niyo po sa akin. Wala iyon, Iyo. Sa susunod, huwag ka nang makipag-away sa aswang, lalo na kay Cosme. Tumango naman ako sa sinabing yon ni Mang Noli. Hindi na rin ako nagsalita pa kalakbay at hinigop ko na lang ang kape saka kinain ang pandesal na bigay nito. Buong maghapon ay nasa bahay lamang kami ni Mang Noli. Hindi niya ako pinapakilos, kaya naman nanatili na lamang ako sa kwarto. Sa mga sandaling yon ay nakaramdam ako ng pangungulila sa aking pamilya. Naisip ko naman na kapag magaling na ako ay uuwi na ako sa aming bayan. Kinagabihan ay tinawag ako ni Mang Noli para naman sa hapunan. Nang paupo na ako noon kalakbay sa upuan, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng katok sa pinto. Napatingin naman sa akin si Mang Noli. Umiinit ang anting-anting. Nararamdaman mo ba, Iyo? Opo, Mang Noli. Bakit po? Ano ang ibig sabihin niyan? Aswang ang kumakatok na iyan. Humanda ka, Iyo. Dito mabilis na kumilos si Mang Noli. Agad siyang kumuha ng buntot ng pagi saka ng punyal sa dingding ng kusina. Ako naman ay dahan-dahang tumungo ron para kumuha rin ng punyal at saka asin. Tumungo si Mang Noli sa pinto at binuksan yon. Bumungad naman sa amin si Manong Cosme na naglalaway at nanlilisik ang mga mata niya. Sandali, Cosme. Ano ang ginagawa mo rito, ha? Papatayin ko kayo, Noli. Papatayin ko ang lalaking yan. Umalis ka na ngayon, Cosme. Kung hindi ka aalis, mapipilitan akong patayin ka at kalabanin ka. Wala akong pakialam, Noli. Papatayin din naman kita para mawala na ang isang albularyo na tulad mo sa baryong ito. Kapag nangyari yun, gagawin kong kalahi ang mga tao rito. Kapag ginawa mo yan, talagang maglalaban tayo, Cosme. Tumahimik ka, Noli. Puro kasatsat. Agad na tinulak ni Manong Cosme si Mang Noli sa dibdib nito, dahilan para tumama sa dingding ang likuran ni Mang Noli. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita na nang hihina na tumayo itong si Mang Noli. Pero ilang sandali lang ay ngumisi ito sa katumawa. Parang bigla na lamang siyang lumakas na siyang kinilabutan naman ako. Subalit hindi man lang natakot itong si Mang Cosme at nanatili pa rin ang katapangan sa mukha niyang nakakakilabot. Bago pa makatakbo si Mang Cosme sa pwesto ko, ay agad siyang hinampas ng buntot ng pagi ni Mang Noli. Pinuno ng sigaw ni Mang Cosme ang 4 na sulok ng bahay.
pinilit kong kumilos ng mga sandaling yon para makalapit sa kanilang dalawa. Sunod-sunod ang hampas na pinakawalan ni Mang Noli kay Manong Cosme dahilan para manghina ito. Kumuha ka ng tali, iyo. Bilisan mo! Dito taranta naman akong tumungo sa kusina at kumuha ng lubid. Pagdating ko sa harapan nilang dalawa ay agad kong tinalian ang kamay ni Manong Cosme at maging ang kanyang paa. Tinulungan din ako ni Manong Noli na dalhin ang aswang sa upuan at doon itinali ang kanyang katawan. Sinubukan na makawala ni Manong Cosme pero hindi niya naman magawa. Pakawalan niyo akong dalawa rito. Hindi kita pakakawalan, Cosme, hanggat hindi kita napapagaling. Ano ang ibig mong sabihin, Noli? Kukunin ko ang itim na bertud sa katawan mo at patayin niyang nilalang na nasa loob mo. Nang sa ganun ay mabuhay ka na ng normal at mawala yung pagkaaswang mo. Tumawa ng malakas itong si Manong Cosme na tila ba isang biro ang sinabi sa kanya ni Mang Noli. Pero hindi siya pinansin ni Mang Noli. Kumuha ng kasangkapan itong si Mang Noli sa kanyang kwarto. Samantalang ako naman ay nanatiling nakabantay kay Manong Cosme. Itinutok ko sa kanya ang punyal kong hawak. Isang maling galaw niya lang ay babaon yun sa dibdib niya. Galit na galit siyang nakatitig sa akin at sa mga tingin niya ay parang pinapatay niya na akong buhay at kinakain. Pagbalik naman ni Mang Noli ay sinimulan niya na ang panggagamot kay Mang Cosme. Nagdasal ng mahabang Latin itong si Mang Noli habang sinasabuyan niya ng agwa bendita si Manong Cosme. Pagkatapos nun ay sinabitan niya sa liig ito ng rosaryo. Sigaw ng sigaw si Manong Cosme na tila ba nasasaktan ito. Hindi naman tumigil itong si Mang Noli. Natigil lamang siya ng sumuka nang itim na likido itong si Manong Cosme. Pagkatapos nun ay nawalan na ito ng malay. Kitang-kita ko naman kalakbay ang pagbalik ni Manong Cosme sa kanyang normal na anyo. Namatay na ang nilalang sa loob ng tiyan niya, iyo. Magaling na siya. Sa ngayon ay kailangan natin siyang hintayin na magising. Kung ganun po, Mang Noli, mabubuhay ng tulad na normal ng tao si Mang Cosme? Oo, iyo. Napatango naman ako sa sagot na yun ni Mang Noli. Sa mga sandali na yun ay naniwala ako na magaling talaga si Mang Noli na albularyo dahil nagawa niyang pagalingin itong si Manong Cosme. Nang magising na si Manong Cosme ay wala siyang naalala sa buong nangyari. Sobrang saya niya rin nang mawala ang sumpa sa kanyang katawan. Ang kanyang pagiging aswang. Kaya naman maluwag niya sa aking binenta ang pinapalagan niyang antigong banga. Ayaw niya raw ibigay yun nung una dahil may mahalagang alaala daw yun sa kanya. At dahil magbabagong buhay na siya ay binenta niya na yun sa akin. Dito nagpaalam na rin ako kay Mang Noli noong dumating ang araw ng pag-uwi ko sa aming bayan. Kahit papaano ay napapalapit na rin ang loob ko sa kanya. Paano po ba yan, Mang Noli? Alis na po ako. Maraming salamat po talaga sa pagpapatuloy niyo sa akin sa tahanan ninyo. Mag-iingat ka palagi. Ang mga aral na binilin ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Opo, Mang Noli. Palagi ko po yung tatandaan. Siya nga po pala, ito po ang anting-anting. Binabalik ko na po sa inyo. Maraming salamat po at naprotektahan niya ako mula kay Manong Cosme noon. Sa iyo na yan, iyo. Binigay ko talaga sa iyo iyan. Ingatan mo at maililigtas ka niyan mula sa mga aswang at masasamang tao. Talaga po, Mang Noli. Nako, maraming salamat po rito. Sige po at aalis na po ako. Mag-iingat po kayo rito. Sila ang mag-iingat sa akin. Napatawa na lamang ako sa sagot na yun ni Mang Noli. Niyakap ko siya ng maigpit bago naman ako kumaway sa kanya. Kumaway din siya pabalik sa akin.
Malaki ang utang na loob ko kay Manong Noli sa tanang buhay ko. Dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng pag-asa na muling mabuhay. Kung hindi niya siguro ko ginamot nun, baka naubusan na ako ng dugo sa sugat na natamo ko ng araw na yon. Kung hindi din dahil sa kanya, baka napatay na rin ako ni Manong Cosme. Pagdating ko naman sa aming bayan Kalakbay, ay agad naman akong dumaan sa gusali na pagmamay-ari ni Godo. Hinanap ko siya agad at mabuti naman na abutan ko siya nun. Tuwang-tuwa siya nang makumpleto ko ang mga antigong pinabibili niya sa akin. Sumama ka sa akin ngayon, paring Simon. Papatignan natin ang presyo ng mga antigong yan. At kapag binayaran niya ako, hati na tayo roon. Sigurado ka ba paring Gudo? Hindi ka ba talo dito? Hindi, paring Simon. Wala naman akong ginawa para makuha ang mga antigong yan. Ikaw ang nagpakahirap na kunin ang mga yan. Kaya karapatan mong kumita mula dyan. Tumango lamang ako kay Gudo. Nagpasalamat ako sa kanya. Sumama naman ako kay Gudo papunta sa kanyang kaibigan. Noong nakarating kami sa bahay ng kaibigan niya, ay agad naman kaming pumasok sa bahay nito. Tiningnan agad ng kaibigan niya ang mga antigong kagamitan na nakuha ko. Malaki rin ang halaga nang binigay nito kay Gudo na siyang ikinaluwala ko. Binigay sa akin ni Gudo ang halos 60%, samantala sa kanya naman ay nasa 40%. Ayaw ko pa sanang tanggapin ang bigay niya, pero pinagpilitan niya. Kaya naman wala na rin akong nagawa nun, kundi tanggapin ang biyaya na bigay sa akin. Masayang masaya naman ako nang umuwi sa amin. Sinalubong naman ako ng mga anak ko at ng aking ina. Hinanap ko si Maria. Naabutan ko siya sa kusina at nagluluto ng pagkain. Tinawag ko naman silang lahat at ibinalita ko sa kanila ang pera na kinita ko mula sa mga antigong kagamitan. Tuwang-tuwa silang lahat, kaya naman ginamit ko ang pera na yon para sa panibagong simula namin. Ginamit ko ang pera para magtayo ng karinderya sa bayan. Hindi nagtagal at lumago ito. Nakapagpatayo kami ng aming bahay at nagkaroon ng sariling lupa. Kahit papaano kalakbay, ay nakaahon kami sa hirap. Ang tagumpay na yon ang palaging nagpapaalala sa akin kung ano ang aking naging karanasan bago ko naabot ang rurok ng tagumpay. Lalo pa at makikita ko araw-araw ang peklat sa aking dibdib. Kung sana kagagawan ng isang aswang na muntik ko nang ikamatay, subalit iyon din ang simula ng aking pag-unlad. Sa ngayon kalakbay ay nagpapasalamat naman ako sa Poong May Kapal dahil hindi niya ako pinabayaan at ibinigay niya ang kailingan ng aking puso. Dito ko na lang din tatapusin kalakbay ang istorya ko. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Nagmamahal, Simon.